Sino-sino ba mga pangalan na lumalabas? Ito naman, wala akong preference. Okay? Discuss natin lahat ng mga posibleng maging kandidato for Vice President. Unang-una ay nandyan si Robin Padilla. Bakit ba inuna ko si Robin Padilla? Well, unang-una, nakikita natin na vibe sila ni VP Sara. Nakita ko talaga na tinuturing ni VP Sara na matalik na kaibigan si Robin Padilla at sa tingin ko naman walang kaduda-duda ang katapatan ni Robin Padilla kay VP Sara. Ang only issue siguro dyan ay hindi ko nasasabihin kung ano yun, pero may konting issue dyan. Pero sa tingin ko, by and large, yung kanilang mga interpersonal relations ay tamang-tama. Na pagdating naman sa politika, si Robin ay taga Luzon, kung saan kinakailangan ng additional support ni Inday Sara, maibibigay yan ni Robin. Dahil siya nga ay taga Baguio, Region 1 din, at saka popular dyan sa Metro Manila at saka sa Balance Luzon. Sa katunayan, yan ang dahilan kung bakit nag-number 1 siya nung muling takbo niya sa Senado. Now, so in terms of two criteria, interpersonal, tulong sa kampanya, nandyan si Robin Padilla. Pero marami nagsasabi, paano naman kapag may nangyari kay VP Sara, talaga bang kaya ni Robin Padilla magpatakbo ng bansa bilang isang presidente? Well, hindi sana natin mamaliitin si Robin Padilla dahil nakita naman natin na bagamat siya isang artista, bagamat siya hindi rin natapos ng pag-aaral sa, ewan ko ba kung natapos siya, no? Pero anyway, hindi naman talaga siya kilala bilang isang intelektual. No? Pero sa tingin ko naman, kapag ang isang presidente naman ay nasa tamang lugar ang kanyang puso, pwede naman siya magtalaga ng mga tao para tumulong sa kanyang pamamalakad. Just in case, kinakailangan na maging successor ang VP at kung yan ay si Robin Padilla. So sa tingin ko, well, to be objective about it in terms of kakayahan, yan yung pinaka-weakness ni Robin Padilla dahil ang tingin ng marami ay hindi siya handa para maging presidente just in case may mangyari kay VP Sara. No? Pero sa tingin ko naman, dahil bata si Inday Sara, malakas, at kung siya naman ay maging presidente, magkakaroon siya ng Presidential Security Group, walang dahilan para tayo mag-alala sa seguridad ng buhay ni Inday Sara. Pero ako, ang personal choice ko, Robin. Bakit? Dahil tingin ko, kinakailangan balansehin yung tigas at tapang ni Inday Sara ng puso na meron naman si Robin Padilla. At siyempre, pagdating naman sa eleksyon, hindi magiging bit-bit, hindi cargo si Robin Padilla sa Visayas at Mindanao dahil ang Visayas at Mindanao naman dadalhin si Robin Padilla dahil pinatunayan niya yung katapatan niya kay Tatay Digong. At the same time, mas makakatulong sa lahat ng mga kandidato para kay VP Sara, si Robin Padilla na makakuha na karagdagang boto dito sa Metro Manila at saka sa Balance Luzon. My personal choice, Robin Padilla. Next, Marcoleta. Well, yung Partido Reforma na pinamumunuan ni dating Speaker Alvarez, ang inendorso na, Sara at saka Marcoleta. Siyempre, si Marcoleta, nakasama ko po yan sa mababang kapulungan, nakasama ko yan sa unit team bago siya magbitiw at ako yung nagbigay ng legal advice na pwede siyang magbitiw pa rin bilang kandidato bilang Senado at tumakbo muli bilang party list na tinanggap naman niya yung aking legal advice. So sa tingin ko, pag siya naging presidente, kikilalanin niya yung ating kakayahan na bilang isang abogado at law professor at bibigyan niya tayong pagkakataon din no, na manilbihan dito sa larangan ng batas. Anong lakas ni Marcoleta? Unang-una sa botohan, Iglesia votes. Dahil solid yan. Hindi ko talaga alam kung ilan ang botante ng Iglesia, pero may mga nagsasabi mga 3 million. Kaya daw hindi nag-endorso ng full 12 states the last time kasi kapag nag-endorso sila ng 12, magiging malabnaw ang boto kay Marcoleta. No? Kaya 7 lang ata yung inendorso nila para maging concentrated yung kanilang boto. Kasi ganoon yun kapag hindi ko kumpletuhin ng 12 at ang binoto mo ay 7 lamang, magkakaroon ng multiplier effect. No? At umepekto naman yung strategiya na yan at naging senador nga si Senator Marcoleta. Pero sa tingin ko, hindi lang Iglesia naging dahilan para siya ay naging senador.
yan ay dahil din dun sa matinding suporta na ipinakita niya kay Duterte sa panahon na kinakailangan ng suporta ni Duterte. At sa tingin ko, yan din ang dahilan kung bakit kung si Marcoleta ang tatakbo, talaga ang solid DDS naman ay susuportahan din siya. Pero ang katunayan po, bagamat nandyan ang Iglesia ni Cristo sa likod ni Marcoleta, hindi kasing lakas ang boto na makukuha ni Marcoleta kung ikukumpara mo kay Robin Padilla. At yan naman po ay pinapatunayan dun sa botong nakuha niya bilang isang senador. Ibig sabihin, si Inday Sara magdadala kay Marcoleta sa Visayas, Mindanao at pati sa Luzon. Bagamat ang talagang bulwating suporte ni Marcoleta ay magagaling sa Iglesia ni Cristo at sa DDS. Okay? Now, ang tingin ko lang dyan, kasi ang tingin ko, ang Pilipinas, tatlo ang naghahati ng boto. Dilao, Marcos, Duterte. Ngayon, mas maraming Duterte dahil dun sa sentimiento na inapi si Tatay Digong nang siya ikinida papunta ng Hague. Dati, estimate ko dyan 30-30 equal. Ngayon, hindi na. Tingin ko, 40% ang Duterte, tapos yung natitirang 60 hindi hati. Tingin ko, bawas ang Marcos. 20 ang Marcos at saka 30, sabihin na lang natin 25 ang Marcos, tapos ano ba yung balanse? Sabi ko 40 ang 40, ang 30 tirang 60, tingin ko 35 ang Dilawan, tapos 25 ang Marcos. Pero siyempre, ibig sabihin yan, hindi pa rin po pwede na hindi tayo makakuha ng boto sa ibang beauty parlor, tinatawag nila. Kinakailangan makakuha tayo ng boto either dun sa mga loyalista ni Marcos o sa Dilawan. At sa tingin ko, mas malaki ang pagkakataon na makakuha tayo ng boto sa mga Dilawan. Bakit? Kasi nung minsan, Dilawan naman si Tatay Digong at ang kanyang nanay. Sinuportahan nila si Cory Aquino laban kay Marcos. Pero in any case, yun ang naging liability ni Marcoleta, no? Na mas mahirap siyang manalo kung merong malakas na kandidato na vice president ng oposisyon. At pangalawa, siyempre, mas dadalhin siya ni Inday Sara kesa makakatulog sa kandidatura ni Inday Sara. Pero pagdating naman sa paninindigan, sa tingin ko, malinaw na ang Marcoleta hindi magdadasal yan na mawala ang presidente para siya maging presidente laban. Siya na talaga magiging kapartner at katunggali. Hindi katunggali, kundi kapartner. At ano ba yung Tagalog sa kapartner? Magiging kapit-bisig sila sa kanilang liderato sa ating bayan. Pangatlo, Mangga Aimee. Naku po, kapag kinuha ni VP si Mangga Aimee, ako talaga, tinuturing ko mga kaibigan si Mangga Aimee dahil ako naalim sa kanya, never a dull moment, no? At saka masarap ang pakain, hindi naman ako mababaw kaligayahan. Pero sa tingin ko, maraming DDS ang hindi susuporta dyan. Kasi nga hindi nila mapapatawad na ang Marcos pa rin ang nagpadala sa dahig kay Tatay Digong. Matapos na ipalibing na Tatay Digong si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Sa tingin ko, kahit anong gawin ni Aimee Marcos na idistansya ang kanyang sarili, hindi makakalimutan ng mga DDS na ang Marcos is a Marcos. At bukod pa dyan, I doubt if the loyalistas, if the yellows, yung mga pink at saka yellows, ay susuporta sa kanya. Although, ngayon, ang usapin para manalo nga ang mga katunggali ng Duterte, kinakailangan magsanib puwersa ang Marcos at ang Dilao. Kaya nga nagkakaroon ng pagpupulong itong si Marcos Jr. at si Leni at maraming haka-haka na baka nga magsanib puwersa sila. Pero pagdating naman kay Aimee, hindi ito yung branch ng Marcos na sasanibang puwersa ng Dilawan. Ang sasanibang puwersa ng Dilawan ay si Marcos Jr. kasi alam nila na siya ang presidente at siya ang may hawak ng makinari at ng local government at ng pondo para makatulong sa isang kandidatong presidente, lalong-lalo na kung napakalakas ng kalaban ng kanilang kandidato. So sa tingin ko, walang botong maibibigay si Aimee Marcos. Kasi yung boto ng Marcos, pupunta pa rin yan kung saan sasabihin ni Marcos Jr. pumunta ang boto. At ang patunay dyan ay nasa hulihan lang ng 12 senador na nanalo ng huling halalan si Aimee Marcos. No? Sa konti ang boto, medyo may liability kasi hindi magiging solid ang boto ng mga Duterte sa kanya at siyempre, imposible na makakuha ng boto sa mga Dilawan kasi yung Dilawan ang susuportahan yung Marcos Jr. dahil ang gusto nila
yung advantage na nasa likod mo ang administrasyon. Now, ito magugulat kayo, pero lumalabas din ang pangalan ni Bam Aquino. Ang Bam Aquino ay maraming nagsasabi na po pwedeng maging vice president kasi nga nagkaroon siya ng deklarasyon na mali ang nangyari kay Tatay Digong. Ang dapat na gawin ay kung merong mga pagkakasala si Tatay Digong ay dapat dito sa Pilipinas litisin. Sa tingin ko ba sincere si Bam? Hindi. Tingin ko, alam ni Bam na para siya manalo bilang vice president or even president, kinakailangan dagdagan niya ang boto ng mga Dilawan dahil hindi sapat yan para manalo yan. Ngayon, ang estimate ko na power ng Dilawan, mga 35% of the votes. Okay? Dahil 40% si Duterte at saka 25% ang Marcos. So sa tingin ko, nais niyang palawagin ang kanyang base for support, kaya nagsalita siya ng gano'n. No? Pero ganun pa man, ano ba ang kasaysayan ng pamilyang Duterte at Aquino? Minsan nagkasama. In fact, kaya nga naging OIC mayor itong si Tatay Digong ay dahil tinalaga siya ni Cory Aquino bilang OIC mayor ng Davao matapos na mapaalis ang Marcos Sr. At yan, siyempre, pagkilala sa suporta ng angka ng Duterte sa mga Aquino noong sila ay nanindigan labang kay Marcos. So, hindi ko alam kung bakit ang mga apo ni Cory ay hindi alam ang kasaysayan ng sarili nilang pamilya, naging magkakampi ang mga Aquino at ang mga Duterte. At sa katunayan, lahat ng eleksyon matapos ng 1986, hindi na lang kasali yung pagiging kandidato ni Marojas dahil ayaw talaga ni Tatay Digong kay Marojas, continuous ang suporta ng mga Duterte sa mga Dilawan. So mga DDS, tanggapin natin yan as kabahagi ng kasaysayan. Naging Dilawan talaga ang mga Duterte. Kaya hindi imposible ang tambalang Duterte at saka Aquino. Now, tingin ko ba mangyayari yan? Well, sa tingin ko hindi. Kasi yung mga loyalistang Dilawan ayaw at saka yung mga loyalistang DDS ayaw. At tingin ko naman makikinig parehong kandidato. Pero actually, may advantage yan. Kasi politics nga is addition, kung 40% ang Duterte, 35% ang Dilawan, sabihin na natin na hindi masusunod ni Bam Aquino ang Dilawan, makukuha niya 25% ng Dilawan out of the 35, 10% pupunta yan doon kay Trillanes kung sinong gusto ni Trillanes, at least magkakaroon tayo ng 40 plus 25, which is a very good lead already of 65. So politically, it makes sense kung magkakaisa ang Duterte at ang Aquino. In reality, mahihirapan na tanggapin niya ng supporters ng Duterte at ng Aquino. Pareho silang magtataka. Bagamat ako, dahil matagal na ako dito nagmamasid sa larangan ng politika, alam ko, walang imposible sa politika. At sa tingin ko nga, kung ang pag-uusapan ay yung pagpapalawig ng base of support, it makes sense na magkaisa ang Duterte at ang Aquino, kaya lang ang realidad, yung mga supporters nila, mahihirapan tanggapin yan. So, parang hindi rin yan mangyayari. At bukod pa dyan, walang personal vibes si VP Sara kay Bob. Napakahirap naman na tumakbo sa pangalawang pagkakataon na walang personal vibes. Kasi nung tumakbo naman si Inday Sara with Vangang, ang personal vibes niya ay kay Aimee. Si Aimee na binaliwala ka agad matapos na manalo ang unit team na pati si Aimee nagulat sa naging kapalaran niya na outsider siya sa sariling administrasyon na siya ang bumuo dahil siya naman talaga ang author ng unit team na yan. So, hayan po ang apat na sa tingin ko na pagpipilian ni VP Sara bilang Vice President. Lahat po yan merong plus and minuses. Ang personal bias ko in favor of Robin Padilla, pero sa akin, hindi ko pa rin sinasabi na imposible ang Duterte Aquino, lalong-lalo na sa realidad na nung minsan naging magkakampi ang Duterte at ang Aquino, and siyempre, politics is addition, yan po ay garansya na yung karamihan ng mga dilaw makukuha ng boto ni Inday Sara Duterte. At kailangan nga natin pong makuha yung mas maraming boto dyan kasi dadayain tayo ng mga Marcoses. At dahil tayo dadayain, kinakailangan maging napakadaming boto ni Inday Sara. Kung kakayanin 50 million votes yan, dapat makakuha ng 50 million votes si Inday Sara Duterte.
Agree ba kayo o disagree? Well, komento lang po kayo dyan, ha? Dahil importante rin sa akin ang inyong mga komento, bagamat ang bilis-bilis po kasi nung pagdaan ng mga komento, hindi ko na nababasa. Anyway, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Abangan ang susunod na kabanata dito po sa Spokes Hour. Meanwhile, ito po yung Spokes ng Bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines.